Nabiktima ka na ba ng fake news? O ikaw ba nagpapakala ng fake news? Hindi ka ba nagpa-fact-check? Basta-basta ka na lang ba naniniwala sa mga nababasa mo? Alam niyo ba ang maling information ay parang apoy? Madaling kumalat at mahirap patayin. Kaya welcome sa aming podcast titled Understanding Fake News. How to Identify and Combat Misinformation Online. So, noon pa man hanggang ngayon, naaapektuhan na tayo ng fake news. Pero ano nga ba yung pinaka-meaning ng fake news? So, according to WebWise, false information is news, stories, or hoaxes created to deliberately misinform or deceive readers. Usually, these stories are created to either influence people's views, push a political agenda, or cause confusion, and can often be a profitable business for online publishers. So, in short, yung fake news ay mga news or stories na nakikita natin sa iba't ibang platform na ang intention ay lokohin yung mga viewers and readers natin. So, ano ba yung mga napapansin niyo sa mga fake news? Like, ano yung mga common characteristics nila? So isang sa mga common characteristic ng fake news ay yung clickbait. Often ito nag-attract ng attention to encourage viewers to click the link para yung mga na-create ng link na yan, mag-gain ng profits depende sa mga viewers. So, friends, para sa inyo, ano yung isang characteristic ng fake news? Para sa akin yung fake news is nakakapagbabago ng perspective o opinion ng mga ibang tao. Kunyari, ang pagkakakilanlan ko sa iyo is napakabuting tao, napakabait, napakasipag. Pero mayroong isang tao na nagkalat ng peking impormasyon sa iyo na nakakapagbasira ng imahe mo. Kunyari daw na naglalakad ka sa isang gabi, tapos may sinipa kang matanda na pilayan daw, tapos tinakbuhan mo na. Tingin ko sa'yo ng tao doon, akala ko ang tahimik ni Ram dyan. Yun pala, napakasamang tao, napakasimbahe. So, yun to. Nakapagbabago ko siya ng perspective ng pananaw ng ibang tao. So, katulad ng sinabi mo, possible pala na mabago yung imahe ng tao or views dahil sa fake news. So, ganun pala kagrabe yung impact niya. For me kasi, isa pang impact ng fake news ay nagkakos siya ng social conflicts. Lalo na kapag hindi alam ng mga tao yung totoo, so nagkakaroon ng iba't ibang views. Kaya nagkakaroon ng away. Very common siya sa social media platforms natin kung makikita niyo sa mga comments. Eh sa inyo, ano yung mga na-observe niyo na impacts ng fake news? Para sa akin kasi yung di ba ngayon? So, kalat sa social media na fake news. Kunwari, Facebook, TikTok, and social media platforms. For me kasi, dahil nakalat mo yung fake news, hindi mo na ma-distinguish kung fake news ba siya or totoo siya. Kasi di ba parang, ay fake news ba to o hindi? So ang gagawin mo, parang magtataka ka or parang pagdududahan mo yung nakita mo kung totoo ba. Kasi yun nga, kalat mo yung fake news natin. Ano sa inyo? Kasi nga, yung mga impact ng fake news. Ikaw, So, boy, sa akin- nabiktima ka na, boy. Sa akin, nagpo-polarize to ng communities tapos nagpapas siya ng real world problems such as mga economic instability. Ayun lang. Marami ka. So, kanina pa nababanggit yung misinformation at yung fake news. Pero, may pinagkaiba ba yung dalawang yun? So yung fake news ay intentional siya, often to deceive or manipulate mga viewers. Ito yung created ng and spread by individuals or organization by a specific agenda. So yung misinformation, ito yung unintentional talaga. Ito yung dahil sa mga errors or mga misunderstandings. So that's all. So, kasi diba, typical pag fake news or misinformation, ang typical kasi parang ang isip ng tao ay magkaparehas. So, may pinatalo pala sila.
So, ngayon na na-define na natin yung fake news, yung characteristics niya, and yung impacts. Doon naman tayo sa personal experiences kasi for sure na-experience na natin yung lahat. Experience. Grabe talaga yung fake news na yan. So, I think yung pinaka-common dito sa fake news is tuwing election. Kasi pinafabricate nila yung views nila about sa mga tumatakbo para lang manalo yung bias nila. May mga ganun nangyayari. So, isang example niyan is yung election ng 2022. Yung lalo na mainit-init din eh. Oo, Yung grabe. Yung fans nila BBM. Grabe and naman. Lenny Robredo. Grabe talaga. Kanino ako? Ang kay Lenny ako din. Bakit kayo? Nakipulol. So, ayun nga. Ang napansin ko kasi nun, di ba? Siyempre, both sides, meron talaga nagkakaroon ng fake news niya. Kahit sa ang side. Pero, ang ano kasi sa fake news is, meron siyang dalawang results na pwede mangyari. Pwede siya maging positive and pwede siya maging negative. And ang napansin ko nun, kapag gumagawa ng fake news yung mga tao sa isang partido, is yung isa, umaangat yung credentials. Kasi ganito sila sabi niya na, ay ganito nung time na to na sila yung nasa posisyon. Maganda yung Pilipinas. Ganon. Ganon yung sinasabi nila. Kahit na meron namang articles online. Yung galing mismo sa journalist natin dito sa Pilipinas na sinasabi kung ano yung mismong nangyari. So, ganon. Pero, sa side naman nila, Lenny, yung mga sinasabi ng tao, lalo na mga matatanda na hindi pabor sa kanya, is laging negative. So, ganun yung na-experience ko back in that election. Di ba ang common lang dati pag sa TikTok, ay dito ko palagi. Lenny Lugaw daw. Oo. Ang daming names na Oo, ang sinasabi daming tawag talaga. eh. Tsaka, ano pa eh, di ba, fake news. So, ang usually, diba, sinisiraan nila ibang partido para umangal yung ano nila. So, yun. So, yung sa akin naman is yung common pa ngayon. Di ba nga nare-resolve eh. West Philippine Sea. Ay, grabe yan. Gusto. Recent Di po, na ma-end yan eh. Kaya nga daw. Oo, yun yun. Di ba dati na end na naman, sabi, ang West Philippine Sea sa atin, panalo na yun eh, sa board mo, sa korte, sa UN mismo. Oo. Tapos ngayon, so si China na naman, inaakin na naman yung West Philippine Sea. And hindi pa siya nakontento. Ang laki-laki na nga ng bansa nila, tapos sasakupin pa yung army. Hindi, pati dagat pa naman. Uy, Nadami daw kasi makukuha doon. Pero totoo yun, marami talagang leaders, saka ibang yaman na nakukuha. ang possible daw kasi may fossil fuel. So, yun nga. Tsaka matulog. Tsaka, kaya din naman kasi di makuha ng Philippines kasi diba kulang sa budget. So, yun nga, yung fake news ngayon, ang dami eh. Like, sobra, kalat na kalat. Kahit ng social media mo, kahit anong scroll mo, ang dami. So, sa TikTok kasi, ang usually ko nakikita, pero West Philippines. Ang lumalabas nun, sabi magkakagera daw, yun, ganyan. Tapos, pag si US daw, si United States, diba, parang ano sila, close-close ang Philippines tsaka US. Pag sumuporta daw ang Philippines, ay yung US sa atin, like, mas talagang magagalit si China. Oo, Parang, nila. oo, sabi daw, dito kasi magkaaway daw ang Philippines tsaka, Philippines tuloy, China tsaka si US. So, pag kumampi daw siya, like, mag-delete daw sa gera. So, pero fake news naman pala. So, diba, kalit na kalit. Sana fake news. Saka yung ano din eh, yung mga Chinese citizens, nagpapakalat sila ng mga fake news, like yung edited pics about sa Philippines. Grabe kasi yung tendency. So, hindi ko yung impact na fake news is to parang magkaroon ng social conflict. Which is, totoo naman yun, nagkaka-conflict naman talaga ang Philippines at China. Yun lang. So, Saka, doon din nakikita kung ano yung sinabi natin kanina na impact ng fake news sa mga tao. Kasi nung nagkakaroon sa social media ng mga ganyang topics na maraming natatakot. Dahil dun sa magkakagera daw, gano'n. Yun talaga yung view sila. So, nagpo-cause siya ng fear. So, meron din talaga akong nakita. Di ko talaga alam kung totoo siya or hindi. Kasi, yun nga, di ba, kalat ng fake news niya. Sa Facebook ko siya nakita. Sabi daw, parang agape ka,
parang sundalo or lalaban ka sa West Philippine Sea, parang sa dagat ka daw. Magiging Navy ka. No, sabi ko. Kaya doon, Para mag-apply ka daw, Navy ba? Tapos yung sweldo daw is around 60K ata. Tapos sabi yung mga comments daw, huwag na daw mag-aral, mag-ano na lang daw, like, lumaban na lang daw doon. Tapos sabi naman, real life ko, ginawang saya ang gera. So nakita ko lang yun, hindi ko lang kung totoo or fake news. Kasi di ba yun nga, kalat na kalat. Sa inyo. Sa Facebook. Gusto doon ng mga estudyante pag naulan. Ay, walang yan ako pasok. pinaka-excited. Alam natin yun. Favorite ko yan. May magpo-post na walang pasok. Tapos, kala mo walang pasok. Nasa set ng magulang mo. Pero pag binasa mo talaga yung ano nakalagay, may meme. Oo. Walang kayo. Yun na, excited ka Ilang na walang beses na ako nag-victim mo. ako din eh. Kaya nga hindi ko ginawa yung assignments ko. Kasi diba, pag walang pasok, syempre excited ka, higa-higa ka lang. Hindi na-experience ko din, may kaibigan ako. Sabi, template pa na, Muntinlupa So, template ka. Walang pasok, September 5. Tapos, pagbaba, sa baba, walang pasok sa baba nun. Para daw makapag-Valorant ang lahat. Dahil, kala ko talaga totoo. Yung reaction ko nun, oh my gosh, totoo ba? Tapos sila, sabi ng kaibigan ko, basahin mo lang po. Ay, research ka. Diyan nakikita yung talent natin, sa mga editing. Oo. Ang galing-galing mag-edit. Tapos yung din, mali din na ng tao kasi binasa ng buo. Pero kasi, headline ka kasi. Yun talaga yung kailangan natin. Silent sabi ka na na, yun, hindi mo hindi nababasahin. mo nabasahin Titingnan mo lang din yung date eh. Oo. Okay. Kasi walang pasok eh. Siyempre, tuwa ka na. So, dyan nakikita kung bakit kailangan natin tingnan saan nanggagaling yung mga pinabasa natin. If hindi siya from official sources, basahin natin ang buo. Kasi ganyan yung mga yan, magsisend lang ganyan. Kapakalat pa. Wala, mali na. Wala. Ano pa yung experience? Madami ko eh. O ano po yun? Ano yun, boy? Kwento mo, boy! Uy, kwento mo na yan. Uy. Ikaw, Ramjet. Walang pasok rin. Ikaw ano na daw? Basta sa lahat, puro walang pasok. Pero yung fake news talaga yung ano eh. Yung naalala ko nung grade 10, kumopya ako. Kaya pala siya ko. Iba yun, te. Iba yun, te. Iba yun. Iba pala yun. Fake na ano yun? Fake na Mali answer. sila sure ko. Mali answer. Pero hindi siya fake. So ano yung experience mo talaga sa fake? Fake news. Kanina pa, boy. Magamit ka ba ng social media? Madami. Yung ano, yung namatay na daw si Duterte. May mga Nakita niyo yun? Ay, yung Yung mga mga, meme doon yung ano, parang black and white. sabi ko, umiyak ako. Pero pa rin eh, yung dati. Diba ano, pandemic. Ayan, ang pandemic. Pandemic. Grabe yung sakit nun, yung dapat grade 8 tayo na yan. May grade 8 kasi nga online class ang sakit. So, diba nung COVID-19, so NCOV pa siya tawag. Siyempre, diba ang mga scientists, gano'n sila, nag-rush sila, gumawa ng vaccine, yan, ganyan. Ay, yung ano, magiging zombie ka Oo, doon. sabi ako malat yun. Tapos yung mga kakilala ng nanay ko, parang sinasabi na mama ko, magpa-vaccine ka na para pag nagka-COVID ka man, kung nagka-COVID ka, hindi malala yung symptoms. Tapos yung mga kakilala ng mama, hindi daw, baka daw kung ano daw nangyari. Tapos, 5 years ka lang magiging yun yun, kumalat. Grabe. Kasi na kasi yung matatanda eh. Tapos meron din, ito pa, dagdag ko rin. Kasi di ba, nag-lockdown. So, tandaan niyo yung parang may quarantine pass ka, di ka makalabas. Sa bahay ka lang, tulog-tulog, kain, tulog. Meron din kumalat nun eh, sabi. Ang COVID daw is gawa-gawa lang daw ng Ay, gobyerno. Kaya ano, yung tito ko, Grabe. Ano? Introvert. Pandemic din ito, madami ko nag-post ng mga link gano'n. Parang nakikilias ka sa isang bubuksan mo siya. Just pagkabukas mo, ang inakakagala. Okay. Inak mo yung account ko. Wala mo kasi ano. Totoo. Juicy news. Tapos, yun po,
COVID, may sinabi ko nung sa GC. Saging. Yung saging sa Ang COVID. bleach. Kaya yung Ay, solo sorry. ops. Tsaka yung solos daw. Kung ano yun? Yun daw yung gamot sa COVID. Yung sabi daw ng mga doktor. Totoo po yun. Siyempre, hindi Oo, di kaya- ba? Nagsipin mo yun. Ayun, nakita ko, pinakita ko. May gamot sa COVID daw. Binakita ko yun, no? Tapos bilisan sila pumunta na sa palengke. Bibili ng saging. Nakabili na kayo? Bus daw. Bus. Dahil nagpapakyaw. Pero indeed naman kasi ang saging is nakapagpatibay ng resistensya. Pero hindi siya naging gamot para sa COVID. Tulong lang. Tulong lang. So, yung sa bleach, yun? Yung bleach na yun. Inumin mo Ano yung yun? bleach Ano na yun? galit ka. Fake news talaga yan. Pag uminom ka ng bleach, patay ka na. Oo. Mawawala Parang ka talaga ng COVID, no? Walang COVID Kasi pati wala ka. ka. Mawawala ka ng Patay ka COVID. na eh. Ano ba yun? Kasi sabi na masamang tao to eh. Yan, natulad ng sinabi. Yung kaibigan na. Meron din sa ang pinapakalat naman daw. Kunyari, meron daw sila daw namatay. Pero totoo, buhay pa naman. So, buhay pa, pinapatay nyo na, just to die. Actually, uso yan kay Jose Marichan. Ay, Kasi si ginagawa JM. black and white yung pictures Ay, niya. oo. Yung pag ano. Pero pag naging bare months, Lalabas Buhay siya. pa. Buhay na. Nakasilip. So, di ba, September na ngayon, so solid. Pero dun sa politics talaga. Bakit kaya ganun, no? Kasi yung mga sinasabi natin, na-discuss natin kanina. Gawin natin example yan sa martial law. Sabi nila is maganda daw yung panahon ng time. Wow. Pero, meron talaga tayong official articles galing sa journalist yung time na yun na yung buhay is grabe. Kasi kinukuha yung mga tao, pinapatay. Ganun yung mga nila, descriptions. Pero, bakit kaya yung mga tao nung time ng election is pinipili nila yung ganun? Dahil lang sa bias nila. Feel ko, meron kasi, nangyari. Di ba ang martial law, like, nangyari siya sa Manila? May parts ng sa Philippines. Pilipinas. Iba-ibang. Meron kasi, di ba, kunyari, ibang Filipinos na, syempre, nasa ibang parts ng Philippines. Ang sinasabi nila is like, nung time daw na yun, like, naman, siguro dahil sa iba't ibang experiences, naglakapan ng pagkain talaga. So, pero syempre, meron may nakaranas na grabe ang martial law, kaya ganyan, grabe yung pinakaranas ng mga sundalo. Pero meron din naman, kunyari, mga ibang Filipinos din na nasa provinces or nasa na parang di ba, di sila nasa like di sila affected. Oo, di sila. So, para sa kanila, tahimik lang. So, kaya siguro Pero, I think kahit na gano'n yung experience mo na tahimik lang, hindi siya reason para i-invalidate yung mga experiences mo. Lalo pero mga namatay talaga ng time. So, I think yun talaga yung pinaka negative part ng time is hindi na ina-acknowledge yung bagay na hindi pabor dun sa na-experience nila dahil lang dun sa bias. So, bali dun sa mga napag-usapan natin, na-identify natin na marami talagang pwedeng pagkuhanan ng fake news. Pwede siya by pakikipag-usap sa mga tao dahil sa biases. And yung sa social media, lalo na yan, banggit na banggit ng So, TikTok grabe. kanina. grabe yung TikTok talaga eh. Oo, kasi Bakit? ang dami ng users ng TikTok. Oo. Tapos dun pa mahilig ng satire yung mga tao. Oo. Kaya, biktima talaga tayo sa TikTok. Tambayan Ay, ako pa eh. naman eh. Aminado. Oo, tambayan kasi ang TikTok eh. Oo. Parang hindi na masyado yung Facebook. Tapos, isa pa is yung edited pictures. Kasi marami nang pwedeng gamitin ngayon eh. Bukod sa magaling tayo mag-edit, Oo. meron pa mga AI na nauuso ngayon. Bigla-bigla na lang bumagal. Kaya, Pero ko yung minsan nasa pa eh, no? So, ayun. Diba, meron din, kunyari, ilalagay nila si Gadko sa ibang picture. Tapos, parang, Di ba may tao, tapos aso yung kasama na rin. So, aso magiging tao. Tapos magkahag. yun nga, diba, pwede kasi madaming yung pages, pwede
Galing sa video, pictures, or sa articles. So, yung pictures din yung ano eh. Oo, pwede na sira yung imahe. So, yung chismis ba, considered ba siya as fake news? Oo. Dito, oo. Kasi Parehas. parehas lang sila ng, oo. Kasi Kasi, lack of social media dati. parehas lang sila ng ano, yung purpose eh. Para lang sila yung maging tama, gagawa nila ng value sa nila. Kasi di ba ang fake news, para makasira ng image or kabago na parang view of perspective. Eh, ganun din naman ang chismis. Pero ang pinagkaiba, siguro ang chismis, less formal kumpara sa news na formal. So, yun. Sa personal ano lang kasi yung sa chismis eh. Dito lang. Ganyan lang. Pero kapag fake news, ang dami lang na-apektuhan eh. Social issues, political issues. Parang pag fake news kasi na parang nation. Tapos pag yung chismis naman, Pambarangay Oo, lang. parang yung mga group of people siguro, ganun, mga magkakaibigan. Alam mo ba si ganito, peke, yan, bakit yan. Pero same lang impact. Mababago yung views ng isang tao. Kasi di ba yung gossip is, parehas na sila ng fake news kasi parehas silang unverified information na pagbabago ng pananaw ng tao or makasila ng So, ngayon na napag-usapan na natin yung mga experiences natin sa fake news and yung kung saan sila makikita, kung paano siya nag-occur. Ngayon, para naman sa viewers natin, di ba? Mag-share tayo ng strategies para maiwasan yung fake news or paano siya mas-spot agad para maiwasan yung negative impacts niya. So, ang una kasi dito, yung napag-aralan natin, simula grade 10 pa lang. Grade 10, oo. Grade 10 may Parang isang nag-simple tayo siya, oo. about fake news. So, Oo. Oo nga eh. So, ang ano dito is, always check kung saan siya kinukuha. Kailangan yung sources natin is verified. Ang lagi pang sinasabi sa atin, huwag tayo kukuha sa Wikipedia. Oo, kasi nababago siya palagi na Nababago siya ng kahit everything. sino. So, lagi tayong maghanap ng verified news sources. Nandyan yung mga sa newspapers talaga na websites and yung mga Rappler daw. Bigay manual sa tropa niyo. Oo, Pwede rin. dapat sa news Oo. lang, yung pagumikit. Saka yung check the author. Kasi diba, pwede naman, basahin din nila. Pwede rin for grammar and spelling. tingnan mo yung author kung credible ba siya. Kasi diba, minsan, like, Tapos sino yung nagsisend sa'yo, syempre. Oo. Pwede rin yung lack check of, mo muna kung papanay-paniwala. pwede rin kapag lack of Kasi evidence Omar for din. citation. Ay, grabe kayo, Roma. Tapos, Yun nga, check mo yung author kung credible ba siya, kung may good reputation. Kasi diba, syempre, kung sino yung kumuha ng author, syempre, doon dapat, doon nanggaling yung information. So, dapat, credible din siya. So, pag hindi, like, pag dududa kami, oo ba to? Isa pa is yung publication dates. Kasi nasa details and minsan makikita kung tugma ba yung publication date sa mga nangyayari ngayon or tugma ba yung pictures dun sa articles na binabasa mo. Kailangan tugma siya lahat para malaman if credible talaga. Diba minsan, yung iba, like, nire-repost nila yung old news, like, so dapat talaga tignan mo yung page kung kailan siya pinupush. So, isa pa is yung sa pagpa-fact check. Nabanggit ko nga kanina yung images, di ba? Napag-aralan natin sa MIL is yung technique para malaman if tama ba yung pictures na to. Which is yung reverse image searching. So, ano nga ulit yung process ng reverse image searching? yung ano, So, ano siya, according sa sinerch mo, alam mo, pero verified siya. So, images you see on social media could have been edited or manipulated. Possible signs include warping, where straight lines in the background na appear wavy. So, makapansin mo pala kung edited pa siya. So, meron din itong, as well as strange shadows, jagged edges, or skin tone that looks too perfect. So, pati pala yun, pati yung kung too perfect pala yung skin, like, edited pala siya. So, paano din kung paano perfect pala yung skin. Pinalala ko yung kagulo na Tsaka ano, sabi din, bear in mind to
Bear in mind, too, that an image may be accurate but simply used in a misleading context. You can use tools such as Google Reverse Image Search to check where an image originates from and where it has been altered. So, may process naman para sa Google. I-picture mo lang or ilalagay mo dun i-attach para makita kung verified or tamang picture. Makikita mo na lahat dun yung information. So ngayon nga, ina-edit niya yung picture. So pwedeng i-edit niya. Baguhin niya yung something tapos gagamitin niya sa ibang tools pala. So parang iba yung laman ng point. Binago niya para mapasok dun sa news. So ganun siya. Isa pa for fact-checking is pag-check ng multiple sources. Kasi, syempre, dahil sa fake news na nauuso ngayon, may trust issues na tayo sa mga nababasa natin. So, mas better if i-check natin sa maraming sources. If same ba? Kunyari sa ABS-CBN, GMA News, mga ganun. Dapat check natin ibang sources. Dapat verified na pagkakatiwalaan para malaman kung yung news na ba yun is totoo and napagkakatiwalaan. Kung walang pasok, yun yung account niya. Ni Mayor. Kay Oo. Mayor Mayor dapat sa Mayor, kasi. oo naman. Spend mo na bukas, Mayor. Kaya meron din is yung use fact-checking sites. Meron dito, some of the best don't include Snoops, PolitiFact, FactCheck, and BBC Reality Check. Ayun, meron akong palang fact-checker. Meron siyang website na makakapagyan. So, huwag maniniwala agad. May fact-check tayo. Gamitin natin yung ano na yun. Tulad ni Vince, panalo din naisip sa BBC. Ano ba ang BBC din? Oo nga. Ano yun? So yun nga, dapat gamitin natin yung mga websites na yun para ma-confirm kung yung news ba na yun is fake news or totoo. So, guys, kapag merong mga news na babasa or any information, lagi natin i-question yung mga bagay na yun. Lagi natin i-verify. Hindi yung ipapakalat natin. Yung paniniwala. Kasi yun ang ano eh, Yun spread yung dahilan bakit kumakalat siya sa maraming mga tao. So di agad chine-check, basta kalat na lang. Isa pa, para mabawasan natin yung fake news is, tingnan natin yung sarili nating biases. Kasi dahil sa biases natin, minsan tayo pa mismo yung nakakagawa ng fake news, kahit unconsciously. Dapat maging aware tayo sa magiging actions natin. Kasi pwede siya maka-influence sa ibang tao. Perfect may sinabi siya, sasabihin mo sa Oo. ito. Dapat maging mindful ka. Kasi pwede maka-affect yun. Kaya kunwari, sinabi ka diba, parang ma-apektahan yung tinatabi. Kasi mali na So, yun nga, mag-delete siya sa mga kasila ng image. So, dapat talaga maging mindful ka. So, meron din is yung sa isa pa sa critical thinking skills is yung maintain critical mindset. So, according dito, a lot of fake news is cleverly written to provoke strong emotional reactions, such as fear or anger. Maintain a critical mindset by asking yourself, why has this story been written? Is it promoting a particular cause or agenda? Is it trying to make me click to another website? So, di ba? Yun nga. Dapat pag nakakita tayo ng news, alamin natin kung ba't pa siya ginawa. Ano ba yung purpose niya? Kung purpose niya ba is makasira ng information ba? Parang makaspread ng mga information or makasira ng image ng tao. So, yun nga. Saka dapat is kung may pinapromote siyang agenda, katulad ng sa election, di ba? Example no. Kaya di ba nagpapakalat di ba ng mga fake news ng mga kandidato na gusto nila. So dapat maging critical. Dapat yung critical thinking mo kung bakit ba ganun? Like, ano ba yung sinasabi niya? Tama ba yun? Or hindi? Or ginagawa niya lang yun para makasira ng image ng ibang kandidato. So, isa pa yung napag-usapan kanina natin is yung mga ginagawa nating joke Marami siya online, ginagawang joke yung mga ganyan. Pero di nila alam, nakaka-cause siya ng harm. So, meron tayong mga satirical sites, ayun na. Nakikita rin, actually hindi lang sites, nakikita rin yung mga ganun sa Social media. social media platforms. Kaya, questionin natin palagi if joke ba to, known ba yung account na to for satire, para malaman natin if fake news ba siya or hindi. So, since napag-usapan na
alam natin kung paano i-prevent or i-spot yung mga fake news, dito pumapasok yung importance ng media literacy education. Kasi as individuals, kailangan natin maging responsible users ng social media, ng technology, lalo na yan, nasa era tayo ng technology. So, sobrang dali makipag-communicate sa iba. E di, ganun din kabilis kumalat yung mga fake news. So, dahil alam natin yung negative impacts ng fake news, mas nagiging angat yung importance na kailangan natin to iwasan. So, this is a call to everyone, to all of us, na imbes na gamitin yung mga platforms na meron tayo para mag-spread ng fake news, let's use it for awareness. And if maglalagay man tayo ng info online, lagyan natin ng sources, di ba? Para sa ikabubuti ng lahat and to avoid the impacts, the negative impacts of fake news. Dapat maging wise tayo sa paggamit ng internet. Dapat pag magkakalat tayo ng news ba, dapat tingnan muna natin kung tama ba or kung fake news ba. Kasi yun nga, madami siyang impact sa society natin. So, be mindful. Hindi kayo maniwala basta Skeptical. lalo na sa mga share. Ano yung may sinabi dati? Click, share, just click 10. Grade 11 na po. Think 11 before you years. share. Ah, Think so, before you Before share. you click. think, Hindi, alam ko, magka-rhyme yun eh. Think before you share. think before you share. Basta ganun. So, ayun guys, let's be responsible users and let's share information responsibly at all times. Think before you share. So guys, remember, always be Mindful. Be aware. Be skeptical. Be cautious. we are Group 3 from St. Giuseppe Moscati. Like. Share. Hi guys. Thank you for watching.